To formally introduce our guest of honor for today's event, the Secretary of Health, Honorable Enrique T. Ona. Distinguished guests, fellow health workers, ladies and gentlemen, it is my privilege and honor to introduce to you His Excellency Benigno Simeon Aquino, the President of the Republic of the Philippines. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Icona, President and CEO of PhilHealth, Attorney Alexander Padilla, officials of the Department of Health, board members, officials, and staff of PhilHealth, partners and donors of the Zimor Prosthesis Package, fellow workers of government, honor guests, mga minamahal ko po kababayan, talagang magandang araw po sa inyo lahat. Hirap po sumunod kay Raisa. Para we all pale in comparison afterwards, di ba? But really, to see somebody rising from such a senseless and tragic incident to somebody who, I guess, epitomizes all of the promise that is in store for the Philippines. So again, credit to your parents, credit to you yourself, and to everybody who helped her. Hopefully, we will enable more and more of our countrymen. Nang maupo po tayo sa pwesto, dinatnan natin ang isang pamalang nasa malubhang kalagayan. Dahil sa laganap na kultura ng katiwalian, na iwang naghihingalo ang burokrasya at maraming sakay ng gobyerno ang napinsala. Ang resulta nito, malawakang kahirapan. Marami sa ating mga kababayan ang napagkaitan ng serbisyong dapat sana'y hatid na kanilang pamahalaan. Agad po natin itong tinugunan. Isinulong natin ang tuwid at mabuting pamamahalang nakatutok sa kapakanan ng taong bayan. Ang pagtitipon po natin ngayong umaga ay patunay dito. Ng ilang programang higit na magbibigay lakas sa ating mamamayan ang all-case rates at ang Zimor Prosthesis Benefit Package. Noong 2011 po, inilunsad ng PhilHealth ang 23 Case Rates Package. Dito po, sakop ng benepisyo ang mga pinakakaraniwang karamdaman at kasong tulad ng dengue, pneumonia, asthma, at para sa mga procedure tulad ng cesarean section at cataract operation. Ayon nga po sa datos, para sa taong 2012, umabot sa 2.38 milyong kasong medikal ang binayaran ng PhilHealth sa ilalim ng package na ito, na umabot ang halaga sa 20.95 billion pesos. Dahil po sa tagumpay nito, nagpasya ang PhilHealth na palawigin pa ang hatid nilang serbisyo. At ngayon nga po, hindi na lamang 23 kasong medikal, kundi lahat na ng uri ng confinements at procedures ay saklaw na ng case rate system. Kabilang na po sa mga karamdaman na kondisyong maipapagamot ngayon ay diabetes at hydrocephalus. Malapit na ho yata akong magkaroon ng medical degree. Thank you, Secretary Ike, for all of the lectures. Sinasayos na rin po natin ang proseso ng kung sa fee-for-service payment scheme noon ay paiba-iba ang presyo ng gamot, supplies at doctor's fee. Depende sa kaso ng pasyente o sa kondisyon ng ospital. Ngayon po ay fixed rate na ang anumang pagpapagamot. Ano po ang ginhawang dulot nito kay Juan at Juana de la Cruz? Dahil mas mabilis at mas tiyak nang malalaman ng mga membro ang sasaguting gastusin ng PhilHealth, maiwasan na ang posibilidad ng sobrang singil sa mga pasyente at masusulit ang kanilang benepisyong medikal. Nalulugod din po tayong ipakilala ang Zimor Prosthesis Benefit Package, ang kauna-unahang PhilHealth Benefit Package na nakatuon para sa mga kababayan nating kabilang sa sektor ng persons with disabilities. Ano po ba ang saklaw na serbisyo nito? Simple lang po. Kung kwalipikado kang PhilHealth member o dependent at nangangailangan ka ng lower limb prosthesis na mas mababa sa tuhod, maaari mo na makuha ang serbisyong ito sa halagang 15,000 piso kada limb prosthesis. Ibig sabihin, kung nabaldado ka o naputulan ng paa, ipapakita mo lang ang iyong PhilHealth card at maaari mo nang makuha ang kinakailangang serbisyo medikal. Para sa paunang implementasyon ng Zimor Prosthesis Benefit, katuwang po natin ang University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, ang Philippine General Hospital at ang Philippine Orthopedic Center.
Pag-aralan pa po natin kung paano mapapalawig ang saklaw at mailalapit sa mas maraming Pilipino ang benepisyong ito. Taos-puso po tayo nagpapasalamat kay Dr. Josephine Robredo Bundok, isang consultant ng PhilHealth na nanguna sa pagsusulong ng Seymour Prosthesis Benefit Package. Salamat din sa lahat ng buo-buo ng PhilHealth sa pangunguna ni Atty. Alex Padilla, sa bawat NGO na kumakatawan para sa sektor ng PWDs at sa iba pang pribado at pampublikong ahensyang nakikiisa sa inisyatibang ito. Ang pakikilahok at pagdadamayan pa rin ng ating mga boss ang pinakamabisang tugon tungo sa mas masiglang bansa. Sa pangunguna po ng Department of Health, patuloy nating sinusulong ang kalusugang pangkalahatan. Patuloy na lumalawig ang benepisyong hatid ng ating National Health Insurance Program. At sa katunayan po, nitong Abril, nasa 79.13 million Filipinos na po ang naka-enroll sa PhilHealth. Kabilang na ang pinakamahihirap na pamilya na natukoy ng ating National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ang 5.2 milyong kabahayan ng ating sponsored program na maaaring makatanggap o nakakatanggap na ng dekalidad na serbisyong medikal sa pamamagitan ng ating no balance billing policy sa ilalim ng 23 Case Rates Package, Z-Benefit Package, Expanded Z-Benefit Package, Primary Care Benefit Package at ngayon ng All Case Rates. Sila po ang mga Pilipino ngayon ay napapagsilbihan at nakakalinga na ng estado sa panahon ng pangangailangan. Mulat din po tayo, kung nais natin ang mas dekalidad na mga paggamutan at kagamitan, kailangan ito ng paglalaanan ng kaukulang pondo. Ito po ang hatid ng ating Health Facilities Enhancement Program. Mula po 2010 hanggang 2013, patuloy nating inaangat ang budget para rito, kung saan umabot na sa 33 billion pesos ang nailaan para sa rehabilitation at pagpapagawa ng nasa 4,518 na pampublikong pagamutan sa buong bansa. Naniniwala pa rin po tayo, itinaguyod ang pamahalaan para sa taong bayan. Hindi ito po pipili ng paglilingkuran. May patas na pagkakataon sa kunaran ang lahat, anuman ang pangalan. Saan man bahagi ng bansa ang iyong pinanggalingan, anuman ang iyong kalagayan. Iisang lahing Pilipino lamang ang ating pinagmulan. Lahat tayo ay may lakas at kapasidad na iangat ang ating mga sarili, ang ating kapwa at ang buong bayan. At sa loob lamang na mahigit 3 taon, nagagawa na nga po nating lunasan ang mga pangunahing sakit ng pamahalaan at lipunan, ang katiwalian at kahirapan. Ang hamon na lang po sa atin, imbis na agarang lunas lang at panandalian, gawing permanente, pangmatagalan ang pagbabagong atin ng tinatamasa. Hindi man madali, napatunayan natin posible ito, basta't sama-sama, basta't nagkakaisa, basta't nagmamalasakit sa isa't isa. Kaya natin makamit ang makabuluhang transformasyon ng ating bansa. Muli, pagbati po at talagang pagtanaw sa nagawa na po ng PhilHealth at Department of Health at lahat ng mga kaugnayan nito. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat.